Hindi lang basta pagde-deport sa mga POGO worker ang inaasikaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang ilan sa kanila may iwan ang mga sanggol na anak. May panawagan sa gobyerno ang ina ng mga sanggol. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Siya si Maya, hindi niya tunay na pangalan. May anak siyang 1 taong gulang sa isang Chinese POGO worker na anumang araw ay posibleng ipa-deport sa China. Hindi ko po alam kung ano po yung magiging mangyayari po talaga sa amin ng anak ko. Since wala po akong trabaho. And sa kanya po talaga kami naasa. Ganyan din ang sitwasyon ni Aika, hindi rin niya tunay na pangalan. Hindi ko rin po alam kung ano po talaga yung mangyayari sa kanya pagdating niya ng China. Batid daw ni na Maya at Aika na oras na ma-deport, posibleng hindi na makitang muli ng kanilang mga anak ang kanilang mga ama. Kaya panawagan nila sa gobyerno. Yung may anak po na baka sakali pwede nilang i-consider po na palayain na lang po yung mga asawa namin. Sana bigyan pa kami ng chance, lalo na po yung mga anak. Mga batang maiiwan ng magulang nilang POGO worker. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, di inaasahang problema ito na lumitaw matapos ang magkakahiwalay na raid sa mga POGO. Hindi ordinaryong problema ito kasi hindi namin ina-expect na may ganito eh. Ang alam lang namin, manghuhuli lang kami ng mga POGO workers eh. Yung pala, may mga iniwan din palang problema ito mga to. Sa ngayon, merong 15 baby na anak ng mga POGO worker ang sinusuportahan ng PAOK. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa DSWD para sa karampatang tulong. Nakakalungkot kasi ang hinihingi sa amin nito is tulungan sila kasi nga since napadeport na yung mga tatay nito, so wala silang panggastos, wala silang panggatas. Minsan nga, pag nagkakasakit yung mga bata, sa amin din lumalapit para padala sa ospital. Nasa pangangalaga rin ng PAOK ang 2 taong gulang na anak ng Vietnamese na ina at Chinese na ama. Lumalabas na yung bata stateless dahil wala siyang, maghihintay pa siya ng siguro 18 years old para makapamili siya kung anong nationality ang kukunin niya. Base sa datos ng Bureau of Immigration, noong Nobyembre, nasa 100,000 dayuhang POGO workers pa ang inaasahang i-deport sa kanilang bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.